Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong talakayan ukol sa SSS 2024 to ng usap tayo episode 10. Kung nahinto, ayan, tandaan nyo guys, kung nahinto ng paghuhulog sa SSS, pwede bang itong ay pagpatuloy? Siyempre pwede. At always member na kayo kahit isang hulog lang ng SSS. Ito ay broadcast over the official SSS Facebook ng page on October 18, 2024. Hosted by Banji Diamantas at MAD and Mr. Jomer Gonzalez, member ng Education and Department. Panoorin mo guys para matutunan natin. At kung ito ba ay pagpatuloy kung nahinto sa paghulog sa SSS. Alright? This month, di ba, we're celebrating yung, ano ba tawag to? Cancer Awareness Month. Yan. Wow. Naman. So, Jomers, mga members mo, sali mo kayo at pag-usapan mo natin ang mga concerns, katanungan, at ang mga paluwanagan mo. Dito sa ating program. Last week, pinag-usapan namin ng SSS. Yes, kami yung ating si Mama Marie, di ba? Tapos, pwede mo nagkakatanong gusto nga nila mag-activate ng members. Paluwanag na natin. Okay. So, itong pag-activate ng membership natin, sabi nga natin kay SSS, once a member is always a member of SSS. Ayan, once a member, always a member kayo ng SSS. At ito ay makakuha na rin kayo ng inyong mga benefits. So, hindi ho nawawala yung membership natin kay SSS. So, ang mangyayari lang is, for those na dati ng miyembro ng SSS, may hulog na po kayo, and you wanted to continue, ipagpatuloy yung paghuhulog kay SSS, pwede po yan. So, as a voluntary paying member, okay, ang gagawin lang po natin, wala na tayong pipilapan na form. Wala na tayong pipilapan na any form. Ang gagawin Ayan, wala na palang form, no? Maganda. Para sa lang po natin. sa mga member ng SSS. Yes. From our end, yung ating my.sss account, paglalagyan tayo dyan, tapos magge-generate tayo ng payment reference number natin para doon sa contribution na i-remit natin. So, ibig sabihin, Oo, yung payment na may form talaga yan. bayad ka kagad for voluntary paying member. Ito yung mga separated members. Sabi natin, dati na may hulog, ipagpapatuloy lang. So, syempre, next question. Sir, magkano ibabayad magkano, mamaya? Yun ang tanong kung magkano ang ihulog. Ay standard ba o minimum? Mahal yan, sir. Kasi syempre, binabudget din naman ng mga members yung Tama. kanilang mga fans. So, diba? pagdating dyan sa amount of contribution, ang lagi lang nating pinapayo sa ating mga miyembro is, the higher your contributions are, then the Ayan, the higher contribution, the higher higher your benefit will be. benefit. Laging naka-anchor yung benefit na pwede nating ma-avail sa contributions din na hinuhulog natin. So, of course, sabi nga natin, mas mataas ang contribution mo, mas maganda. Pero ito rin naman po. Siguraduhin din naman natin na, kumbaga, religiously nakakapagbayad tayo. Kasi ang hirap naman na ang taas na binayad mo, pagkatapos, wala ka ng hulog after 3 months, masusunod na after 4 months, di ba? So, kami ang pinapayo natin lagi dyan sa mga miyembro natin. Piliin natin yung halaga na kaya nating bayaran, na hindi siya masakit sa bulsa at kaya natin siyang gawin either monthly or quarterly. Kasi Mr. Jomer, ang batihan kasi na matatanggap na. Ayan, paano magbayad tandaan nyo guys, kung Tama. sa paghulog. Yes. Tama po. So, sabi nga natin, di ba, hindi lang yung dami, hindi lang yung laki ng binabayad. Again, yung dami rin, hindi lang yung dami, kundi pati rin yung laki ng binabayad. So, kailangan sabayan. Okay? Tama. Uy, mga members, naku, sali ho kayo sa aming discussion ngayon. Anything goes ho under the sun. Naman, kasi yung presyo ng sibuyas market. Actually, Anything goes under the mainit sa sun. labas. Kasi anything under the sun, baka magulo. Magkano inaas po ng gasolina ngayon? Open mic. Ayan. Yeah. Open mic po tayo ngayon. Kung may mga questions ho kayo, concerns, at gusto nyo hong mapaliwanagan tungkol sa mga Ayan, bago. yung mga may katanungan, pwede kayong makipag-ugnayan dito sa SSS. Usap tayo. Kung programa ng SSS, ay nako, sali ho kayo at tsak ho, masasagot namin yan. Katulong si Sir Jomer Gonzalez. At saka si Ma'am Vanji. Ayan. Ano nga ba yung tandem natin? Nakalimutan ko na. yung maamoy na tandem banjo.
Malayo pa lang naabot na. Si Jovan. Bahanjo, no? Jovan. Sir Jomer, patiin natin si Ma'am Rosalina Lovitos. Ayan. Hi, Ma'am Rosalina. Good morning. Sabi good morning, SSS member and staff, si Ma'am Rosalina Lovitos. Actually, pati po yung kanina, sabi nga ni Ma'am Vanji. So, join kayo. Alam mo, namimiss ko na yung mga natin, yung mga viewers natin ng OFW, di ba? Ayan na sila. Ang dami nila. Oo, yung mga OFW dyan. Ito na ang pagkakataon nyo sa mga katanungan sa SSS. SSS Express, My SSS, SSS Approve. Ito, puntahan yung mga site. Alright. So, Actually, ayan. sir, si Rosalina po ay from Hong Kong. Wow, talagang suki talaga. Hi, Ma'am Rosalina. Siyempre, patiin din natin ang ever-supportive na Acting Vice President ng Public Affairs and Special Events, si Ma'am KB Mamariel. Happy viewing sa iyo, Ma'am KB. Ay, Ma'am KB. Naka-pink din si Ma'am KB. Oo nga. Okay. Siguro may mga questions na ang kinukulate ng ating mga Director. Abangan niyo po yan. Siyempre, sir, nabanggit mo, sino ba yung mga voluntary members? Ito ba yung mga dating naghulog, natigil, ngayon gusto na nilang magbalik loob sa SSS? Okay. So, yung mga voluntary paying member, sila po yung una, may tatawag tayo na separated member. So, separated, ibig sabihin, dati silang employed, self-employed, dati silang household helper, or dati silang OFW. So, natigil sa paghuhulog, gusto nila ipagpatuloy, pwede yan as a separated member. Okay? Alright, ayan, separated member, pwede pala. Para lumaki ang dividendo nyo. Alright? Then, we have yung mga non-working spouse. So, voluntary paying member sila. Sino yung mga non-working spouse? Yung mga non-working spouse, ayan, maghulog na kayo para lumaki ang inyong contribution sa pag-edad nyo ng senior, 60, 65, no? Sila po yung legal spouse ng isang actively paying member. Okay. Kasi baka isipin nila, sabihin na, paano ako gusto kong maghulog sa SSS, pero, kumbaga, high school pa lang kayo, naniwala na kayo ng jowa mo sa forever. Pagkatapos, hanggang sa nagkatuluyan kayo, tapos ayun, 5 kaagad yung anak, bumuo na kayong basketball team. So ngayon, itong si asawa, kumbaga, sabihin na natin si babae or si lalaki, siya yung nagtatrabaho. So yung kapartner niya, solely talaga nasa bahay. So ang trabaho niya is mag-alaga sa mga anak ninyo, linis ng bahay, di ba, magluto ng ulam. So yan. So plain housewife or housewife. So pwede deserve sila. din naman ng mga misis na magkaroon ng decent na diba? income sa kanilang mga bagets din, di ba? Totoo. Kaya sabi nga natin, di ba? May iba nagtatanong, bakit natin sila kino-cover? Wala naman silang trabaho. May trabaho po sila. Imagine mo yung trabaho nilang hindi lang nakasarado sa 8 hours, di ba? Imagine mo pagising ng umaga hanggang gabi, hindi sa madaling araw pa 24 oras. Di ba? Ang masaklap pa diyan, di ba? Walang day off 'yun, di ba? Ang hirap na trabaho na 'yon. So, kaya kino-cover din natin sila. Okay? So, magkano yung pwede nilang ihulog? Kalahati po. Yung i-declare nila, non-working spouse yan. for the non-working spouse, yung i-declare nilang kita, kalahati po ng kinikita ng asawa nila. So, kung yung asawa nila kumikita ng nasa 20,000 pesos, i-declare nila 10,000 pesos. Okay. So, sasabihin naman ng asawa, teka, yung contribution niya, anong benefit ko dyan? Kasi definitely, panghuhulog niya galing din naman sa akin. So, again, unang mag-asawa po kayo. So, syempre, sino pa ba ang unang-una sa listahan na beneficiary? Oo nga, mag-asawa naman, di ba? Di ba? Kundi ikaw din naman bilang asawa. Tsaka yung anak ninyo. Yes. So, hindi mo lang pinoprotektahan yung sarili mo dahil SSS member ka, kundi ikaw, protektado ka rin through, nangyari, double ang may protection mo kasi pati yung asawa mo, member din ng SSS. At yun din yung anak ninyo. O, di ba? Bongga. Lahat sila SSS members. Yes. Sir, bigyan natin ang tanong ni Max Tiangco. Sabi niya, pwede po bang magpa-enroll ng disbursement account sa branch? Lagi kasi nade-decline sa akin kahit pina-follow up ko lahat ng steps and requirements. Okay. So, siguro sa bahay, nag-enroll siya pero hindi successful. So, hingi na siya ng tulong sa branch. Yes. So, si Max, ayan, dama kita dyan. So, di ba? Actually, kahit di naman kami, baka sabihin nyo, naku, kasi baka taga-SS kaya, di ba? Actually, na-experience din namin yan. Ako sa kapatid ko na-experience ko yan. So, talagang may mga cases talaga na nare-reject. So, ganito lang po yan. Ang dami nga nare-reject dyan, no? Ang hirap mag-apply nung una, pero nung sumunod na, hindi na. As possible kasi, pagka nagpapapicture mo tayo,
again po, kasi di ba, ano ba tawag ito? Yung selfie photo, actually hindi na nga selfie ang tawag. Kasi pagka-selfie, di ba, parang may hawak camera. Oo, mahirap talaga pagsimula. Ganun ka eh. Oo nga eh. Kasi paano mo hawakan yung camera? May hawak ng dalawang ano. Oo nga eh. So, para portrait picture mo, just make it sure lang na yung hawak mong ID at saka yung proof of account, yan, dapat readable yung nandoon. So, pagka zinom po yan, zinuzoom po sa natin yan eh. So, pagka zinom po yan, dapat readable siya. So, Ayan, readable para kailangan malinaw yung camera, no? At yan ang ipapasa natin sa SSS sa pag-apply. ayan. So, dapat, bago natin i-submit yan kay SSS, bago natin i-upload, check muna natin, readable ba? Kasi possible kung ikaw mismo hindi mo nababasa, so, lalo na kami. So, nare-reject At siya. saka dapat nagmamatch. Kung ano yung data na pinasok mo, dapat kung ano yung data rin Legit, nag-appear yan. sa mga pinipresent mo, Totoo nagmamatch, di yan. ba? So, yung iba po kasi ganito, ang hawak-hawak na ID, halimbawa, di ba kasi sabi natin, valid ID, so yan. So, ang hawak-hawak na ID, postal ID. Pagkatapos, yung in-upload po, yung national ID. So, yan. So, minsan doon, di ba? So, nagkakamali minsan doon sa hawak na ID. Tapos, meron pa tayo, di ba, yung selfie photo. Yan. So, selfie photo. Check din po natin yung ina-upload natin. Kasi minsan, upload. Minsan kasi may mga member, minsan nagkakamali doon sa ina-upload. Akala nila, yun yung picture nila na selfie photo o yun yung picture ng biometric ID ng kanilang ID or ng proof of account. Minsan yung picture habang nakaposing sila sa beach, yung yung na-upload. So, isa pa po yun. Yan. Nasisilaw pa sa araw yun. Oo, so yun po. So, tingnan din natin yung ina-upload natin. And, what else? Yung tanong niya, pwede ba sa branch? Actually, pwede naman po tayo magpatulong sa branch. Pwede E-center. Yes, may e-center po tayo sa mga branches po natin. Pwede Mga branches, pwede naman. So, patulong tayo pagdating sa pag-upload. Baka kung pwede, actually, yung mga branch personnel natin, matulungin yan. So, actually, kahit sa disbursement account, lalo na iba dyan nagkaka-issue yung mga yung mga pensioner, di ba? So, yung mga branch personnel natin, sila na nagpipicture. Yan, so pwede tayo patulong. Sir Jomer, na-mention mo kasi napupunta sa branch. Meron pa rin bang branch coding? Katulad ng question ni Kiara Nakamura. Implemented pa din po ba yung number coding in all? Oo, yan ang pag-alam ko. Kung pag-apply sa SSS, may coding. Yung huling number nyo, no? All branches ng Yeah, SSS? actually, in-implement pa rin naman natin, di ba, yung number coding scheme sa mga branches natin. Kasi nga, this is to decongest yung branches natin. Kasi minsan, natataon na, minsan, ang dami-dami. Sa araw na to, ang daming pumupunta. Correct. Pero may araw naman na kakaunti, di ba? Ano araw yun? May mga ganun, di ba? May mga ganun. Yung mga members. Kaya naman sinabi may araw na yun, doon naman sila pupunta. So, marami pa rin. No? Kaya, again, meron tayong number coding pagdating sa mga branch. Sa pagpupunta tayo, mag-aagal tayo ng services sa mga branches natin. May services, coding. Yan. Yung huling Pero number. hindi naman po lahat ng services covered ng number coding. Okay. Like, for example, yung kung sa mga tellering natin, yung mga branches natin na may tellering, hindi yan covered ng number coding. Yes. So, anytime pwede sila mag-walk sa tellering. Yes. At at the same time, ito po yung mga gusto mag-avail ng service sa branch natin, like for example, mag-file ng retirement. Ang pinapayo ho namin, okay, disability claim. Gusto nila sa branch talaga pumunta. We suggest na i-avail yung appointment system natin. Ayan. So, online yan, di ba? Oo, hindi lang si DFA po ang may appointment. Pati SSS may appointment na rin. Ayan, mga members, so, i-avail natin yan. Enjoy nyo po yung mga services ng SSS katulad ng online. Ayan, tandaan nyo yung appointment na number coding ng SSS ninyo bago magpunta sa mga branches. Appointment, syempre pagsunod sa branch coding, no? Okay, sir, may question dito si Andrea, no? Pwede ba daw natin pag-usapan ng condonation? Pwede naman. Pwede yan. Sir, sige, pakipaliwanag po ang ating condonation. Condonation yung hindi sapat na nagbayad, no? Ng loan. Ayan, paano makakabayad. Ngayon na inaalok at ang educational loan daw po sa hindi makabayad. Okay. So, yung combination program natin, tuloy-tuloy pa rin yan. If I'm not mistaken, 2022 pa. Yung natin. Kumbaga ito na, ata yung pinakamahaba o hindi. Pero mukhang isa na sa pinakamahaba, di ba? Kasi wala pang deadline. So, yung ibang mga problema, gusto mag-avail ng condonation pero wala pang pambayad kasi sa December pa magkakagatong. Sige lang po. Ipon-ipon muna. Pag-ipon muna. So, yung condonation natin, online dyan.
consolidation of past due Ayun. short-term loan. In short, With consolidation or consol loan. Yan. Console loan, ay consolidation Okay. loan. How about yung educational loan daw? Paano yun? Yung educational loan naman natin, Kasama ba yun sa console loan natin? hindi siya Ayun. kasama. So, kasi mas mahaba kasi ang repayment term natin sa educational loan. So, hindi pa siya kasama dun sa condonation. So, ang kasama dyan sa ating console loan program, yung mga may past due short-term loan, kagaya ng salary loan, calamity loan, salary loan early renewal, ayan, emergency loan, yan yung mga kasama po dyan. Jomer, naku mga members, sali ko kayo sa aming discussion ngayon. Napakarami na ho Kaya marami kayong matutunan guys dito sa SSS, sa Usap Tayo. nagtatanong at nakikisali sa ating talakayan, Sir Jomer, no? Katulad ni Josephine Soriano, ang sabi niya, "Good morning, salamat at ang SSS laging merong usap tayo online, sana all." Ayan, O, diba? ang reaction mo dyan? O sabi nga natin, di ba? Oo. Tara, pag-usapan natin SSS mo. Oo nga, direct pagdadaanan natin yung mga OFW visit natin sa ano. Wow! Attention. Sana naman. May, Yeah. yun yung mga masarap. Ayan, sana all may busy. Yes, so kasi syempre namimiss tayo ng mga OFW members. Oo, no? taga ang Ito background rin. natin, di ba? Yung, Yan, ano, eh. yung mga Merlion, Oo, na? Merlion, yung Ah. sa Paris. Yeah, Wow! oo. Great Wall of China. Oo, Saan pero, kaya tayo doon? naka-green screen lang naman pala tayo. Sir John, may question din si Bettina Bernardo. Sabi niya, pwede Ma'am po Bettina. bang maghulog ng SSS kung nahinto ko na yung hulog ko? Ayun. Ayun, di ba? Mm-mm. So, ang ganda tanong ni Ma'am Bettina, pwede po. Pwede nating ipagpatuloy yan. Again, kung dati na kayo may hulog kay SSS, gusto niyo ipagpatuloy Ayan, kung dati na kayo may hulog sa SSS, pwedeng ipagpatuloy yan, pwede. para lumaki ang So, as a contribution. voluntary paying member. So, Voluntary member sa voluntary member. piliin lang natin, mag-generate lang tayo ng payment reference number doon sa napili nating halaga na ibabayad natin for the month, for the applicable month. Yes. So, Ayan, may selection pala, no? Kung magkano ang amount ihulog nyo. for the amount na ibabayad natin, again, dependihan ko ano yung kaya natin na bayaran Ayan, depende daw sa kaya nyo monthly na hindi masakit sa bulsa na natin. monthly. Okay? Tama. Actually, marami tayong mga napayuhan na ngayon nagpe-pension na sa SSS. Dati, mga 50 plus, patuloy pa ba yung hulog ko? Ayun, nakapakinig ng mga seminars natin, nakinig naman sa payo natin, ngayon nagpe-pension na. O diba, naman napaniwala natin siya. So, yung mga dapat na Ayan, napaniwala ay dapat sundan natin at laging makinig dito sa Usap Tayo. yun, di ba? So, napaniwala natin siya at ngayon yung pension na sa SSS. Oo nga, Diba? congratulations So, walang po. ano yan Kumbaga, it's never too late. Yes, oo. Walang mahuhuli sa SSS. Tama. Okay? Wala kay Elizabeth Diaz Esteves. Hello po. I'm a member na po at recently working sa Singapore. Hello. Nagtatry po ako mag-open ng account online pero bakit di po ako makakreate? Need po ba i-update ang details ko? Kami yung email address at cellphone number ko ay bago naman. Lahat. Salamat po. Okay, so yung tanong ni Ma'am Elizabeth, pwede kasi tayong pwede nating i-check, baka mamaya kasi may account na si Ma'am Elizabeth. May mga cases Kaya mga doble na, no? Doble account, pero magkaibang number. kasi tayo na si member, may account na, nakalimutan lang. Mm-mm. So akala kasi nila, parang hindi po yan kagaya ng FB, na pag Nalimutan lang, no? Yung password. nakalimutan na natin yung username and password, Create ng bago. oo, create tayo ng Okay. bago, di ba? So kay SSS po kasi, isang beses lang tayo pwede mag-register. So, if ever na nakalimutan natin yung username and password, actually, may facility si website para i-retrieve yung nakalimutan natin password. Oo. But, if ever nakalimutan natin yung username, yung password natin, yung email address natin, nakalimutan Ayan, mayroon na help desk pala itong SSS. Pwede kayo magtanong. din natin Hotline. yung password, di ba? So, ayan. Siyempre, unang gagawin natin, inom tayo Memo Plus chart. Huwag natin nakalimutan. Kaya isulat nga sa isang Ay, sulat sa papel. Quaderno. Oo. Sa kanilang diary. Uso naman yun, di ba? Tapos itago mo lang, Oo. di ba? So, but then again, kung nakalimutan mo na, pwede po kayong mag-request ng account resetting. So, ano lang, email lang kayo sa Ayan, request account resetting guys sa SSS para ma-retrieve ang inyong SSS. usap tayo at sss.gov.ph. Yung usap tayo, USSAPTAYO at sss.gov.ph. Mag-request po kayo dyan ng account resetting. Sir Jomer, naku, ang mga members naman, pakishare naman po itong live stream natin, no? Naku, Live streaming please tayo, no? naman. Para lahat ho natututo, lahat nagkakaalam na update ho tungkol sa SSS. Paki-like and share niyo po ang aming itong program. Kaya pakilike and share na lang guys itong SSS Usap Tayo. Tama, ang usap tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer. At sino ba? Yan, oo. Ang tandem na. Mabango. Yan. O, paki-like and share niyo po ang aming programa ngayon para lahat. Kaya sinishare itong SSS, itong live
para matutunan ng lahat. Tayo matuto tungkol sa SSS. Okay? Click mo lang sa baba yung share. Share Click mo. lang yun. I-share nyo sa mga group chats nyo, no? Mga GCs nyo, no? Oo, para marami na nakakaalam, Oo, diba? sa mga messenger. Uy, follow nyo to, SSS, no? Sa Philippine Social Security System po. Yan. Yan. Okay, may mga So, TikTok accounts pa rin tayo, di ba? Mga stock Meron. So, yan, i-follow nyo lang kami sa mga official, official social media sites ng SSS. Kasi marami naglalapak sa ngayon ng mga fake accounts ng SSS. So, yan, i-follow nyo lang yung mga official social media account ng SSS. Yes, yan. Wala naman kay Nel Henesia. Yes. Sir, pagtapos ng 38 months na pension, ano na pong sunod kong dapat, di pa nakaka-recover? Okay. So, most probably okay. baka ano to? Disability claim. po. Okay. So, for disability claim, ganito po kasi yan. Meron tayong tinatawag, dalawa kasi yung ating disability, type of disability. We have the permanent partial and permanent total. So, pagka sinabing permanent partial, kung ang miyembro nakahulog ng at least 36 months prior to semester of contingency, pension yan. Pero may duration. May katapusan siya. So, kung ang disability naman natin ay na-classify as permanent total disability, lifetime yan. Basta nakahulog ka ng 36 months prior to semester of contingency. So, sa case ni Sir Nel, baka ito ay permanent partial disability. So, again, may katapusan po siya. But if ever po na may paglala doon sa naunang disability na nabayaran na ng SSS, pwede po tayong mag-file uli ng disability claim. Pwede ulit tayo. So, additional ano lang po yan. Magsasabit lang ulit tayo kay SSS. So, syempre magpapatingin ulit tayo sa ating doktor. So, magsasabit tayo ng mga medical documents. Pagpapatunay na may paglala doon sa naunang pagkabalda. Do ayaw naman nating magkaroon ng paglala, no? Yes. Pero nandito naman po laging SSS, Opo. no? Agapay sa inyo mga... Ayan, tandaan nyo sa disability, ito po ang gagawin ninyo. Kasi pagka sinabi kasing permanent Pangailangan. partial, may katapusan. May, kumbaga, ano ba yung mga permanent partial? Yan, baka may magtanong mamaya. Ano ba yung mga permanent partial? Halimbawa po ito, pagka naputol yung mga daliri natin. Oo. Permanent partial, no? Partial ho yan. Yung mga naputol. Ito po, magpe-pension kayo, 10 months po ito pagka naputol ito. Oo. Pero sagad hanggang putol hanggang dito. Ano? Pero after 10 months, tapos yung pension mo, wala ka nang hinlalaki. Bayad na siya ng SSS. Pero huwag kayong mag-alala kasi entitled ka pa sa ibang benefit. Okay. Sumunod ito 8 months, ito 6 months, ito 5 months, ito 3 months. Grabe, no? O buong kamay 39. Oo, wag naman sadya. 39 na buong daliri, no? Sadya Buong, na. buong braso, lagpas hanggang sito 50. No? Opo. Grabe. So, at saka hindi natin tatanungin yan ha. Bakit naputol? Ang importante, putol. 50. Joke lang. Oo. Pero again huwag mo sabihin mo, naku, wala akong pera, birthday ko next month, ito na lang kayo. Parang mga joke na ano, Oo. bebenta ko ang bato ko. Wag naman ganun. Lalabas na ngayon iPhone 16. Hindi kasi may basis naman yan eh. Kailangan mag-submit ng Yes. medical certificate, Opo. di ba? Kung work-related yan, kailangan pa ka ng incident report, di ba, sir? Tama. Oo. Meron tayong ano dyan ha, may mga hinahanap tayo ng mga medical documents Yan, dyan. oo. So, again, syempre iba pa rin, diba, na kompleto yung katawan natin. So, just in case na magkaroon ng aksidente, sabi nga ni Ma'am Panji, may naputol o nawalang parte ng katawan. So, depende po doon sa degree of disability. Correct. So, yun po yung babayaran natin. But again, kung yan ay permanent total disability, lifetime pension. Basta naka 36 months prior to semester of contingency. Hey, Sir Jomer, habang nagbabasa ako ng question, no, kanina, habang nagsasalita ka, nag-share na ako sa buong pamilya ko, sa mga kaibigan ko, na live po tayo ngayon, dito sa ating FB Live, sa Usap Tayo, naku, paki-like and share niyo po. Opo, nananawagan din po ako sa lahat ng pamilya ko. I-share niyo na po itong Paki-share. Ayan, pakilike ating nyo. live Ayan, streaming, no? ayan. Para at least alam niyo ho ang mga kaganapan tungkol sa SSS. Katulad ni Ma'am Lisette Samson, no, Alright, ito ay broadcaster over the official SSS Facebook page. active niya. Sabi niya, can we still pay the contribution for the months po na hindi nahulugan? Example, April to July 2024. Ayun, may gap payment na May siya. gap, diba? So, ang tinutukoy dito April to July. So, sa ngayon po kasi October na eh. So, pwede nilang bayaran ng miyembro yung July, August, September. For ano yan for self-employed or voluntary paying member. Pwede kasi tayo magbayad either monthly or quarterly. So, again, July, August, September. Pwedeng bayaran yan hanggang katapusan ng October. Maliban na lang kung si Ma'am Lizette at yung ibang nakikinig sa atin ngayon, OFW po kayo, yung contributions po ninyo from January to September, pwede yung bayaran hanggang katapusan ng December. O, di ba? Ang haba. Diba? Ang haba ng palugi sa pagbabayad. Correct. But then again, that is for OFWs. Yung contribution naman nila, October, November, December, pwede bayarin yan hanggang katapusan ng January ng susunod na taon. So, ang pwede nilang bayaran nila ang July, August, September, tama, no? Yes. Kailan ang deadline nun? Hanggang katapusan ng October. So, hanggang October 31. Yan, oo. Pero kailangan mag-generate muna sila ng... Naman, so mayroon kayo, so October 18 na ngayon, so may ilang araw pa kayo. So yun nga lang, pwede nyo na lang habulin is yung July. Oo, Kasi yung July, nabanggit August, ni Ma'am Lizette September. kanina, yung April, may nabanggit siya, di ba? April, May, June, so may 3 buwan.
So, kung si Ma'am Lizette ay OFW, pwede pa niya habulin yun. Payments na yun Yes, oo. Pero kung voluntary paying member, yung mga local, yun nga. So, hanggang ano na lang, hanggang katapusan ng October, which is yung July na lang pwedeng habulin. But again, kung kayo ay OFW, yan, pwede habulin yung nabanggit na buwan, yung April, May. Actually, hanggang simula January, pwede pang bayaran yon hanggang katapusan ng December. Kasi wala tayong retroactive payments, di ba? Yes, wala. Para lang meron lang tayo yung para sa mga OFW nga po. Mas pinahaba kasi natin kasi di ba yung mga OFW. Medyo busy eh. Yes, at saka nasa ibang bansa sila. So medyo limited yung ano. Although marami na tayong pero still limited pa rin compared do sa mga nandito sa Pilipinas, di ba? So sila Bigyan natin ilan lang considerations Yeah. So kaya once a year lang minsan yan sila umuwi. So at least kaya binibigyan natin na sila ng pagkakataon na bayaran yung mga nagdaang buwan. Thank you, Sir Jomer. SSS members, nako, paki-heart naman po ang ating Ayan, paki-heart naman daw ang FB page ng SSS. programa ngayon, no? Live na live po tayo dito sa ating paboritong programa, Ang Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At saka si Ma'am Vanjie. Ayan. Thank you, Sir Jomer. Mula kay Paul Kinsuya, ang sabi niya, ang asawa ko po hindi nakakuha ng maternity benefits dahil po, yung pangatlo niyang bayad na late kasi. Sabi daw dapat consecutive, dapat magbayad. So tuloy-tuloy. Pwede po bang makakuha pa rin? Please po, sana masagot, Sir Jomer. Okay, so unfortunately yung kay Sir Paul, yung itong ang sa maternity claim ng asawa niya, ang qualifying condition kasi natin siya, dapat may 3 hulog yung miyembro sa loob na 12 buwan bago ang semester of contingency or semester of delivery, diba? So sa case nga niya, so naipaliwanag na kulang ng 1 buwan. So kaya po hindi na qualify yung kanyang asawa sa maternity benefit. Pagdating kasi diyan, yung sinasabi kasi na dapat consecutive. Actually, ang sinasabi lang naman natin diyan, nandun siya sa 12-month period prior to semester of contingency. So, nandoon yung 3 hulog na yon. Para naman sa mga, meron lang tayong additional lang para sa mga miyembro natin na kung saan yung contributions paid within the tatanong ko sana. Paid within the semester of contingency. Yes. Kahit na nandun siya sa 12-month period, pero binayaran mo siya doon sa within the semester of contingency, hindi rin natin siya magagamit para ma-qualify tayo sa maternity benefit. Correct. Okay, so may mga ganun tayong policy. So I suggest at actually ito po marami ako yan, may mga kaibigan ako, may mga kapitbahay. Oo, yung mga friends ko na nagbubuntisan. Mga nagbubuntisan, pagkatapos sasabihin na lang sa akin, wala siyang hulog. Mga ganon. Bulin, mga ganon. Oo, pwede pa naman. Actually, minsan, natutuwa kasi may iba, 2 months na. Sa tawag ko, friend, buntis ako. Friend, congrats. Diba? So, anong gagawin natin? At yun pala, kasi nga, matagal silang natigil. So, may buti na lang, may mga ganong cases na nahahabol pa. May mga buwan tayo na nahahabol pa natin, pwede pang habulin. So, but then, actually, meron ako may mga kaibigan din na kumbaga para ma-qualify, may hinahabol lang tayo na 3 buwan na lang. Imbis na sana, diba? Kasi pagka nag-complete po tayo ng maternity benefit, kung complete yung 12 months, yung 6 na matataas dyan ang ginagamit natin para ma-complete ang maternity benefit. So, kaya may mga cases minsan na para ma-qualify, friend, ito na lang, 3 lang na natin, nahabol natin. Pero at least may natanggap pa rin from SSS. Pero yun nga po, mas maigi po na kung halimbawa first month pala, nalaman mo, buntis ka, ayan, bago ka tumakbo sa mga beshi mo para sabihin na buntis ka at pamalita mo, tumakbo ka muna kay SSS. Oo nga. Tumakbo ka kay SSS, buntis ako, di ba? Mga adults na rin naman tayo, no? Bago natin isagawa ang ating mga pagmamahalan na yan, magbulungan muna tayo. Teka lang, SSS member ka ba? May hulog ka ba? Pag walang ganun, ay, huwag na natin ituloy ito. May ano? Ganun na Ang dapat. hirap ng friend. Ang hirap pa naman yung tulong ka na pagkatapos, SSS ka. Hindi na puro pag-ibig, di ba? Kailangan din, may mga pondo rin. Di ba? Kailangan mga members ngayon, utak practical, savings, utak retirement pension na, ganun na pag ngayon, ang konsepto ngayon, ng buhay. Oo. Pero pag ganun kasi, parang doon ka na nandun ka na sa moment na yun. Bahala na siguro. Bago pa, yun na yung, isama mo sa qualifications na kapag naghahanap ka ng prospect mo. Totoo. Pero member minsan, kaya diba? to? Oo, mamaya. Ako madalas kasi diba yung member, bahala na si Lord. Di ba? Ano ba narinig ko dyan? Pag bahala na si Lord, minsan sabi ko, ang dami ng problema, ang dami na iniisip ni Lord. Diba? Dumagdag, di ba? Dumagdag ka na lang bilang active member ng SSS. So yun lang, yun ang kagandahan. For sickness and maternity benefit, dapat active talaga. Correct. Active member, Yeah, so para active member tayo. So para at least, di ba, kagaya ng ganyan, nabuntis, ano tayo, nabuntis or nagkasakit, handa tayo. So sa case naman, doon sa asawa ni Sir, ang kagandahan kasi ngayon, meron na tayong expanded maternity leave law. So yun yung pinapatupad natin ngayon. So, unlimited, diba? Saan ka pa, diba? Kumayo kayo magpakarami. Literal, diba? So, wala na siyang limit. So, just in case man na hindi ma-qualify ngayon, so, sa mga susunod na panahon, kung sakaling magbuntis uli yung asawa ni Sir,
agad-agad, takbo kay SSS, tawag. Kung hindi makapunta, may hotline tayo, 1455. Meron tayong usap tayo at sss.gov.ph na email address. Inquire tayo. Bigay lang natin SS number natin, full name natin, may valid ID tayo. Pa-verify natin. Tapos hingi na rin tayong payo. Ano yung dapat namin gawin? Correct. Nako, Sir Jomer, thank you. Ang oras po natin ngayon ay 10:40 ng umaga. Ayan, no? 10:40, no? Oo nga eh. Parang gusto kong hilahin, pabalik ang oras. Wow. Ang drama. Kasi ang dami natin gustong i-discuss ngayon. Mga members, pakipusuan at i-like ang aming live streaming ngayon dito sa Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin live na live sa SSS Usap Tayo. At maraming salamat sa panonood at marami tayong natutunan. Pakitutukan na lang ang lagi nating live stream na SSS reaction video. Ito ay gagawin natin every week. At tabayanan po natin mga SSS, mga benefits at senior. At lalo na sa lahat ng members ng SSS. Alright, keep safe and healthy and peace out.